Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Joseph Reveresa, mas kilala ninyo bilang Jorel. Naglilingkod bilang Community Service Pastor ng Without Walls Ministries. Hayaan po ninyong akong basahin sa inyo ang John 16 verses 1 to 15 bago po tayo umawit ng papurit pagsamba sa Ama sa Langit, kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, at sa banal na Espiritu. John 16. Sinabi ko ito sa inyo upang wag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino man pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit, sinasabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayoy pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan, sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi po ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na makakalapit kami sa inyong piling bilang mga anak. Salamat sa inyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng sapat na kakayanan para maintindihan namin ang mensaheng ipinahahatid ninyo sa pamamagitan ng inyong lingkod. Buksan mo po ang aming mga spiritual na mga mata at tenga para makita at marinig ang mga butil ng katotohanan na nagmumula sa inyong salita. Inihiling namin na gawin mong matabang lupa ang aming mga puso para ito'y matamnan ng iyong salita. Ito'y tutubo, yayabong at magbubunga. Mga aral na magagamit namin sa araw-araw, lalo na po sa mga panahong tulad ngayon na may hinaharap kaming pandemya. Mga aral na ikabubuti namin, mga bunga na pwede naming ibahagi sa mga taong ihahatid mo po sa amin para mabahagian ang iyong salita. Ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who lives
Jesus breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Pamilyar ka ba sa salitang partida? Ang ibig sabihin nito ay may pagkalamang ka o may advantage ka sa iba. Naalala niyo ba yung palabas na The Fast and the Furious? Ito lang kung napanood ninyo. Ito yung palabas na may karera ng mga sasakyan at merong pustahan, kung sino man nanalo, makukuha po niya yung pot. Alam niyo, hindi lang ho ngayon uuso yan. Nung high school po ako, pumupunta kami ng Green Hills ng madaling araw para lang manood ng karera. Minsan,
Dito po sa Alabang mismo, sa Alabang sa Pote Road, may nagkakarera. Kasabay ng jeep, madaling araw, may nagkakarera ng mga sasakyan. Meron din po akong kasamahan noon na kumakarera. Ang ginagawa po niya, tatanggalin niya yung mga bintana, tatanggalin niya yung mga upuan, tatanggalin niya yung carpeting, tatanggalin niya yung spare tire, papalitan niya ang tangke ng mas maliit, yung size na lang ng lata ng biskwit. Sapat lang para tumakbo sa distansya na dapat takbuhin para mapagaan ang sasakyan. Tapos babaguhin pa ho yung makina, they modify the engine para lalo itong bumilis sa pagtakbo. Lahat po yan, nagkakaroon siya ng partida. Kadalasan, bago mag-umpisa karera, magsisilipan ng kotse yan. Pag nakita nilang dehado sila, ayaw lumaban. So sasabihin nung nakakalamang or feeling niya confident siya sa kanya setup, sabihin niya, bibigyan kita ng partida. Isang kotse, dalawang kotse, ang partida. Pag pumayag, pustahan. Ang gusto ko sanang ibahagi sa inyo, ngayong araw na to, ay ang partida ng bawat anak ng Diyos. Ang banal na spirito na nananahan sa bawat anak ng Diyos. Napakahalaga po nito, lalo na sa panahong kung saan tayo ay humaharap sa isang pandemya. Kilala ang mga Kristiyano sa ating pagmamahal sa Ama, pananalig sa Panginoong Hesus, ang pagbasa ng salita ng Diyos, kilala tayo sa masayang pagpuri at taus-pusong pagsamba. Pero madalang mo pong marinig na ang mga tao ay people of the Holy Spirit or Holy Spirit people or mga taong puspos ng banal na spirito. Tayo na rin marahil ang may kasalanan nito. Dahil siguro sa kamangmangan o kaya nakakaligtaan natin ang napakahalagang papel ng banal na spirito sa buhay ng mananampalataya. Napakalaking partida po ng mga Kristiyano ang nananahang banal na spirito sa kanyang pagkatao o sa kanyang puso. Kung ikaw ay born again Christian, nakita mo ang dungis ng kasalanan at ang walang pag-asang mapagbayaran mo ito. Kaya tinanggap mo ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Na lubusang nagtubos sa iyong mga kasalanan. Dugo na inalay niya para linisin ka. Maging malinis ka, na simputi ka ng niebe. Alam nyo, nabigyan po ako ng pagkakataon na pumunta sa Amerika at nakita ko po ang niebe o ang snow. Napakaputi po nito. Sobrang puti, nakakasilaw. Kapag matagalan, masakit na nga sa mata. So, ganun, linis na linis ka, puting-puti ka, wala kang spot, nilinis. Lubos na pagkalinis, lubos na kapatawaran, lubos na pag-alis ng kasalanan. Kumbaga, tinanggap mo na ang regalo ng buhay na walang hanggan. Tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Isinuko mo na ang buhay mo sa Kanya bilang Panginoon mo, bilang Panginoon mo. Kapatid, kung lahat ng ito ay totoo sa iyo, nananahan na rin sa iyo ang banal na Espiritu. Kapatid, may partida ka na. So, sino dito sa atin nang alam kung ano ang mangyayari bukas? Honestly, hindi ko po alam kung anong ulam namin mamaya. Hindi ko po alam. Habang ginagawa ko itong message na to, nabalitaan ko ng isa sa matalik kong kaibigan na nakatira sa Amerika. Dati siyang Navy. Nung lumabas siya ng serbisyo, siya naman ay nagpulis. Undercover cop, tapos nag-SVU, Special Victims Unit. At kaka-retire lang po niya last year. Tapos nagano naman siya, personal detail, security detail, bodyguard. Namatay po siya. Isang
tao na napakakisig, fit na fit po yan, maskulado. In fact, kahapon, ilang oras bago siya namatay, nag-push up challenge pa siya. Isa siyang masayahing tao. Kumakanta siya, sumasayaw siya sa hagibis bago siya nag-push up habang tumutugtog. Sinasabay pa niya ang kumpas ng pag-push up niya sa tugtog. Sa totoo lang, inggit ako sa pagka-fit niya. Pag pinagtabi mo po kami at huhulaan mo kung sinong unang mamamatay, malamang sasabihin ninyo ako dahil sa kisig ng kaibigan ko. Pero walang nakakaalam kung anong haba ang ilalagay mo sa mundo. Lahat yan nasa kamay ng Ama. Ang buhay po ng tao nasa kamay ng Ama. Siya ang nakakaalam. Hindi na natin alam kung ano ang hatid ng bukas. Pero may partida po tayo. Ang partida po natin, siya ang nakakaalam. At kung matututunan lang natin na makinig at magpasakop sa banal na spirito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mapaghandaan ang hinaharap na walang kasiguruhan. Isipin mo, isang simbahang puspos ng banal na spirito, humahayo gamit ang kalakasan, gamit ang karunungan, gamit ang kaalaman na nanggagaling sa banal na spirito. Sabi sa John 16:7, "Subalit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo." Di ba napakaganda nun? Isang napakagandang pagtugon sa problema natin. Kasi pwede namang hindi umalis ang Panginoon eh. Nabuhay na siyang muli. Sa pagkakataon na yon, makakaabot siya ng tao. Di ba napakaganda nun? Alam kong namatay ka, nakita kita nakapako sa krus, nabuhay kang muli. In fact, ayaw siyang paalisin ng mga disipulo niya. Pero sabi nga, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sabi sa English, it is to your advantage that I go away. Kumbaga, kung gagamitin natin ang salita, magkakaroon kayo ng partida kapag ako ay umalis. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay, ang banal na spirito kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Diba napakagandang pangako? Isang katuparan ng pangako na yung sinabi niya na I will never leave you nor forsake you. Kung maraming maaabot si Jesus habang naririto siya, isipin mo, lahat ng mananampalataya na tatanggap ng banal na spirito, magagamit, may access na siya sa Panginoong Jesus. Sabi rin sa John 16:13, "Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Ang laking partida para ihayag sa atin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung tayo lang ay magpapasakop at makinig sa boses ng banal na spirito, kung ang pandinig natin ay attuned or sanay na tayo sa boses ng spirito, alam na natin kung ito ay Diyos na nakikipag-usap sa atin, hindi po tayo maliligaw. Mapaghahandaan natin ang hinaharap. Hindi ho tayo magpapanik kapag biglang nagkaroon ng lindol, pag nagkaroon ng tsunami, nagkaroon ng pandemya, kung ano pa man ang darating na delubyo sa buhay. Hindi ho tayo matitinag dahil meron po tayong partida sa ating puso na nananahan ang banal na spirito.
And siya rin ang Espiritu ng katotohanan. Kaya hindi ka pwedeng maligaw. Alam nyo ba, meron tayong partida sa kalooban ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Sabi sa Isaiah 42 verse 16, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. Di ba napakabuti nun? Kapag wala ka sa Panginoon, ikaw ay bulag. Pero pag ikaw, oras na nakakilala ka sa Panginoon, sabi sa Biblia, the veil will be lifted. Ang belong tumatakip sa ating mga mata na bumubulag sa atin will be lifted. It will be removed. So hindi ka na bulag. Kayo po ba'y nakakita na ng bulag na umaakay ng kapwa bulag? Mahirap po yun. Malamang pareho silang mahuhulog sa hukay. Isipin mo, bulag kapwa bulag, o ang bulag na lang na dadaan sa isang daan na hindi niya nakikita. Hindi niya kabisado. Okay. Isang bulag na dadaan sa baku-bakong daan. Napakahirap at napakadelikado para sa kanya. Diba napakaganda? May partida na agad tayo dahil tatanggalin ng banal na Espiritu ang belo na tumatakip sa ating mata. Merong lumulukob sa ating kaisipan. Kaya kahit anong basa mo ng salita ng Diyos, hindi mo siya maintindihan. Pero kapag oras na nakakilala ka sa Panginoon at naisugo na sa iyo ang banal na Espiritu, matatanggal ang belo. Maliliwanagan ka. May access ka na sa karunungan sa ituturo sa iyo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng Biblia. At iaakayin ka niya. Ito, nandito tayo ngayon sa sitwasyon na lumalakad tayo sa baku-bakong daan. Nandito tayo sa sitwasyon na hindi natin nakikita kung anong hinaharap, kung anong meron bukas. GCQ tayo ngayon, MGCQ ba susunod? Babalik ba ng MECQ o ECQ? Hindi po natin alam. Matatapos ba to bago magpasko? Matatapos ba to bago Marso sa susunod na taon? Hindi po natin alam. Pero meron pong umaakay sa atin. Meron po tayong giya, meron tayong guide na hindi ho tayo dadalhin sa kapahamakan. Lagi po natin tatandaan na ang banal na Espiritu, hindi tayo ilalagay sa kapahamakan. Dahil hindi po hihiwalay ang banal na Espiritu sa puso ng Ama na pawang kabutihan ang laan para sa atin. Excuse me. At ang sabi nga, ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang sa kanila. Lahat yan. Hindi ka na mapubulag. Aakayin ka pa sa dilim. At i-guide ka, aakayin ka sa baku-bakong daan hanggang makalakad ka sa matuwid na daan. Meron na rin po, dahil sa banal na Espiritu, meron na po tayong partida sa panalangin. Kung aaminin lang natin, marami ang takot at hindi marunong manalangin. Ang iba natatakot dahil hindi alam kung ano ang sasabihin at natatakot mapahiya. Ang iba naman, ang isip ay doon na lang tayo sa nakasanayan. Doon na lang tayo kay pastor dahil magaling manalangin yan. Magaganda yung mga salita. Napapaiyak ako pag nananalangin siya. Saka nakakahiya, baka makompare ako sa kanya. Ang galing mga manalangin ni sister eh. Saka ang ganda magsalita, may tono, may lumalakas, humihina. Kaya ba, naku, matindi magdasal yan, nakatira pa. Pero alam niyo ano sabi sa Biblia? Sabi sa Romans 8:26. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang mamamagitan para sa atin at dumaraing
sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ang tanong, ano ba ang nararapat na panalangin na tinukoy dun sa sitas? Nararapat ba ang paggamit ng mabibigat na salita? Yung tipong ama sa langit, ng mga ganun na may tamang tono ba? May tamang postura ba? Nakatira pa, nakaluhod, kataas kamay. Ano ba ang tamang postura? May mga magic words ba? O na dapat gamitin? May tanda ba na dapat gawin? May kembot ka bang gagawin? Para lang marinig ka, para mapansin ka ng Diyos. Dapat ba may luha? Meron bang panalangin na hindi gumagamit ng salita? Meron bang nag-uusap ng walang salita? Alam nyo, nung may caregiving school ako, kami, ng pamilya namin, kami po ng ate ko na nag-iikot, naghahanap kami ng OJT facility. At dumating po kami sa isang facility na minamanage ng mga madre. So habang iniikot po namin ang pasilidad, merong madre na papalapit sa amin. Meron pong matanda na papunta sa amin, nakangiti po siya, napakagandang ngiti. Nakikita mo itong babaeng ito, may postura, may pagkaayos, pero puti na lahat ng buhok niya, nakangiti siya. Habang papalapit, sa akin siya papunta. Paglapit niya sa akin, hinawakan po niya ako sa braso. Nakatingin ako sa kanya, tapos inalok niya yung isa niyang kamay. Yung makikipag-handshake. So tumingin ako kay sister. Sabi ni sister, go. So binigay ko yung kamay ko, nakangiti ako. Paghawak ko po sa kamay niya, bigla akong pumatak ang luha sa aking mga mata. Tulo siya ng tulo, hindi ko maintindihan. Magkatinginan kami ni Lola at tumutulo yung luha sa mata ko. Tapos hinila na ho niya ako papunta dun sa piano. Umupo siya, tumugtog siya. Tumutulo pa rin yung luha ko. Nung natapos yun, siya'y tumayo at hinawakan na ako rito. Umakay na siya sa akin. So naglalakad kami. So panahon na para umikot kami at magpaalam. Hindi ko po alam kung paano magsasabi kay nanay. Nanay, aalis na po kami. Alam nyo, tumulo na naman ang luha ko kasi kailangan kong tanggalin yung kamay niya. Paalis na kami. Sabi ko sa ate ko. Nakatingin lang ako, tapos tinatawanan na ako ng ate ko. Kasi alam niya, hirap ako sa ganun. Hindi ko maano na nakakapit sa iyo eh. Hindi ko magawang ano. So, pero si sister na rin ang humila, papalayo, dinala ulit niya sa piano, tugtog ka, tapos kami nagpatuloy na lumakad. Hindi ko maintindihan. Pero tulo ng luha ko nun. Ang sabi sa akin ni sister, nakikita niya sa iyo ang namatay niyang asawa. Kaya pala ganun ang naramdaman ko sa kanya. Isa pa, isipin ninyo, walang salita, hawak lang. Naramdaman ko na kung ano yung damdamin na pinapaabot niya, pagmamahal. Isa pang instance, dinalo ko po, may pandemya na nun, sometime July. Dinalo ko po yung isang kaibigan ko. Bagong hiwalay. So, social distancing. Meron siyang mahabang sofa. Hindi dito sa dulong ito. Nandun siya sa kabila. Umupo na ako na komportable. Ito, kumusta ka na? Yun ang bati ko sa kanya. Alam mo, ngumiti siya ng pilit. Tapos biglang gumanon ako sa kanya. Teka. Tapos bumuhos ang luha. Sabi ko, nararamdaman ko yung sakit. Nararamdaman ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ko maintindihan. Iyak po ako ng iyak. Hanggang siya na rin, umiyak na rin siya. So magkalayo po kami. Pareho kaming umiiyak. Walang hawak,
tingin lang. Nakapag-usap kami, naramdaman ko ang sakit niya. So kahit pala walang salita, mararamdaman mo ang pagmamahal. Kahit walang salita, mararamdaman mo ang sakit. Di ba napakaganda nun? Na ang banal na spirito, ganon ang ginagawa. Kapag hindi ka na makasalita, hindi mo na alam kung ano ang sasabihin mo. Alam mo lang meron kang nararamdaman na wala ng salita na mag-e-explain. The Holy Spirit who knows you from the inside, who knows, alam niya kung ano ang nasa loobin mo. Siya na ang mag-i-intercede. Siya na ang dudulong sa Ama. Siya na ang magiging between mo sa Ama. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero nararamdaman ko. Madalas mangyari sa akin yan kapag may kakilala ako na biglang mangungusap sa akin ng banal na spirito. Sabihin mo to sa kanya. So kailangan maging sensitibo po tayo sa boses ng espiritu. Kasi kung maingay na nga ang mundo kung hindi mo kayang patahimikin ang mundo, hindi mo maririnig ang tinig ng banal na spirito. Hindi siya physical, hindi siya audible, hindi siya literal na boses, hindi siya literal na tinig, pero naririnig ng espiritu mo. Kung ako ang tatanungin, ang nararapat na panalangin ay ang panalangin na tapat at totoo sa damdamin. Na napakalaking partida po na ang Holy Spirit na mismo ang mamamagitan dahil wala ka ng salita na magamit sa nararamdaman. Tandaan po natin na sabi sa Biblia, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik ng puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Salita ng Diyos, pangawakan po natin. Na kapag hindi mo na alam ang sasabihin, huwag ka na mag-invento, huwag ka nang magpa-cute. Dumiretso ka na sa Ama, ito po ang nararamdaman ko. Huwag ka na magpa-cute. Lord, kung okay lang naman sa'yo, magpa-cute. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. At kung wala ka ng salita, ang banal na spirito ang mamamagitan sa'yo. Alam mo rin ba na kapag nananahan sa iyo ang banal na spirito, may partida ka na pagdating sa kaalaman at sa katotohanan patungkol sa mga spiritual na bagay. Actually, hindi lang sa spiritual na bagay, kahit sa natural, may partida ka. Gusto mo ba na laging tama ang kaalaman mo? Gusto mo bang maging malawak ang pagkakaintindi mo at pag-unawa mo sa mga bagay-bagay patungkol sa Diyos at patungkol sa buhay? Ayaw mo bang maligaw? At ayaw mo rin bang mangligaw ng kapwa? Sabi nga sa 1 John 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ng Espiritu Santo at dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. So ipinagkaloob na sa inyo, pinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na natin ang buong katotohanan. Ano ba ibig sabihin nun? Sana ganun kadali, no? Ang laking partida nun. Ang laking partida sana nun. Yung papasok ang banal na spirito sa iyo, manana ng banal na spirito, boom! Alam mo na ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Naiintindihan mo na ang mga misteryo na nakasulat sa Biblia. Pag may nagtanong sa'yo, kaya mong sagutin. Alam mo, kapatid, ganito yan. Sabi siya, sorry, Brad, walang ganon. Kailangan mo pa rin magpasakop, kailangan mong magpaturo, kailangan mong disiplinahin ang sarili mo, ang katawan mo, kailangan mong disiplinahin ang isip mo na magpasakop at magpaturo sa banal na spirito.
Kailangan mong aralin, kailangan mong magbasa ng salita ng Diyos. Sabi sa John 14, verses 25 to 26. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Di ba napakaganda nun? Ipapaalala ng banal na Espiritu kung ano ang sinabi ng Panginoon. Partida yun. Boy, lamang ka. You already have an advantage. Parang sinasabi nga nito, huwag mo nang i-memorya yun pero ang totoo, sabi sa Biblia, your words I have hidden in my heart so that I might not sin against thee. Itago mo sa puso mo, iluklok mo sa puso mo ang salita ng Diyos para pag dumaan ka sa pagsubok, may huhugutin ka. Kapag humarap ka sa temptation, may huhugutin ka. May panlabang ka, may panangga ka. Naalala ko minsan may nagtanong sa akin, sa life group ko, sa mga kabataang lalaki. Sabi, Tito, paano ko malalaman kung Diyos na ang nangungusap sa akin? Nasa CR pa nga kami noon dahil dumalaw kami sa patay. Sabi ko sa kanya, malalaman mo kung alam mo ang salita niya. Kasi gagamitin niya ang salita niya sa pagkausap sa'yo. So, hindi niya kukontrahin. Hindi kukontrahin ng Ama ang sarili niya. Kanya, ang kalooban ng Diyos ay nahayag na sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng Biblia. Kaya dapat basahin natin, dapat aralin natin, namnamin natin ang salita ng Diyos. Para malaman mo ang kalooban niya, para ma-recognize mo ang boses niya. Diba sabi nga, I am the shepherd and my sheep knows my voice. Gusto mong malaman ang boses ng Diyos? Basahin mo ang salita niya. Gusto mong malaman kung Diyos ang kumakausap sa iyo? Basahin mo ang salita niya. Namnamin mo, aralin mo, para ma-recognize mo, makilala mo ang tinig ng banal na Espiritu. Ganun din naman kasi ang galawan ng Holy Spirit eh. Hindi naman siya lalabas or lalabag sa salita ng Diyos or the revealed Word of God. Walang ituturo ang Holy Spirit kung wala kang Biblia or hindi mo binabasa ang Biblia, kung wala kang textbook. Wala ring ipapaalala sa iyo ang Holy Spirit kung hindi mo naman binasa. Humarap ka sa pagsubok, ano isisigaw mo? O ma. Ano isisigaw mo? O pa. Ano ang pinapasok mo sa puso mo, sa kaisipan mo? Ano ang pinapakain mo sa buhay mo? Baka yun ang mahugot mo eh. So, kung wala kang binasa, wala kang pinakinggan, wala kang ninamnam, wala kang inaral, at wala kang inimbak na salita ng Diyos, walang huhugutin, walang ituturo. Kapag dumaan ka na sa pagsubok, at ito ang kalaban, hihingin ka pa para salain ka. Ano ang gagamitin mo? Ano ang gagamitin ng banal na Espiritu para kausapin ka, para i-encourage ka, para itaas ka, palakasin ka, patibayin ka, para makayanan mo, matindigan mo ang pagsubok na dinadaanan mo. Dahil sa kamangmangan mo, inilabas mo ng puso mo ang Holy Spirit. Andun siya sa labas. Mananampalataya ka, nananalangin ka sa Ama, nananalig ka sa Panginoong Jesus, pero ang Holy Spirit nasa labas ng puso. At hindi ka makatindig sa kinasasadlakan mo. Hindi mo alam kung paano ka kikilos dahil hindi ka mapapayuan ng banal na Espiritu kasi nasa labas siya ng puso mo. Kumakatok siya. Hindi mo magawang manlaban.
Magdadahilan ka, tao lang po. Hindi ka magawang manlaban sa mali. Hindi mo magawang manindigan para sa tama. Dahil ang banal na spirito nasa labas ng puso mo, kumakatok. Wala kang paninindig, hindi ka makatayo. You cannot stand before sin. You cannot stand. Hindi ka makatayo laban kay taning. Bakit? Wala kang panlaban. Pumunta ka sa gera nang wala kang sandata, nang wala kang kalasag, nang wala kang kalaban-laban. So ang tanong, kapatid, saan ang banal na espiritu sa buhay natin ngayon? Nakakalungkot, pero ang Holy Spirit ilagay na natin sa labas ng buhay natin. Ilagay na natin sa labas ng puso natin, kumakatok sa pinto. Patuloy na kumakatok. Kasi ang nais ng banal na spirito is maituwid tayo. Ang nais niya ay lumakad tayo sa katuwiran. Ang nais niya kung ano ang nais ng Ama para sa kanyang anak. Ang huwag po tayong mapahamak. Ang mga Kristiyano namubuhay ngayon dahil sa dami ng naririnig, dahil sa dami ng nakikita sa internet, dahil sa dami ng post sa Facebook, hindi na po natin alam na nailabas na natin sa puso ang banal na spirito. Puro na lang like, share, subscribe. Nasa na ang banal na spirito sa buhay mo, kapatid? Sabi sa Revelations 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Napakahalaga po nito. Pag sinabing papasok ako at kakain akong kasalo niya. Parang ang kultura po kasi nila noon ng mga Hudyo, parang sa ating mga Pilipino. Iba ang usapan kapag magkasalo kayo sa kainan. Maraming mangyayaring transaksyon, maraming nangyayaring kwentuhan, maraming magagandang bagay ang nangyayari kapag magkasalo kayo sa hapagkainan. Mas bukas ang kwentuhan, mas bukas ang usapan, masarap magkamustahan sa harap ng kainan, ng hapagkainan. Alam nyo ba, Zoom. So kahit kami ng mga kasamahan ko nung high school, kumakain kami sa harap ng Zoom, nagkwekwentuhan kami sa harap ng Zoom. Iba nasa Amerika, Canada, iba't ibang panig ng mundo, meron sa Australia, iba't ibang panig, iba't ibang time zone, kumakain kami habang nagkwekwentuhan. So para kami nasa isang hapagkainan. Mas masarap po ang kwentuhan dahil may naririnig kang maganda, tapos nagkakainggitan kayo sa kinakain. Iba po, personal na level kapag kayo po ay magkasama sa hapagkainan. Pero ilarawan ninyo to. Ang kadalasang nakikita niyong picture pag Revelations 3:10 ay si Jesus nasa labas ng pinto kumakatok. So ang imahin po natin lagi, isang hindi mananampalataya na sarado ang pinto ng puso niya, ng buhay niya para sa Panginoon. At ang Panginoon matyagang kumakatok. Totoo naman, ganun din naman talaga na kahit sino man yan, ang puso ng Ama, that none should perish, na walang mapahamak and all come to repentance, na ang lahat ay tumalikod sa kasalanan at manumbalik loob sa Panginoon. Yun naman talaga ang nasa puso. Pero sa pagkakataong ito, nakakalungkot dahil ang kausap po ay ang simbahan sa Laodicea. Napakahalaga po ng konteksto kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Dahil gaya nito, lagi nating nasa isip na itong sitas na to, behold, I stand at the door of your heart and knock. Akala lang natin, ito ay para sa mga non-believers.
or hindi mananampalataya or mga hindi nakakakilala sa Panginoon or mga taong hindi pa Panginoon at tagapagligtas si Jesus. Pero ang malungkot, ang sitas nito ay para sa atin. Isang mapait na katotohanan na ang banal ng Espiritu inilabas na natin sa puso natin at kumakatok siya. Papasukin mo ako dyan. Anong kwarto pa ba ang meron sa puso mo na hindi mo pinapapasok ng Diyos? Na hindi mo isinuko sa Panginoong Jesus? May secret door ka pa ba? Hawak mo pa ba yung susi? Sarado pa ba yun? Andudong pa ba lahat ng tinatago mong karumihan? Basahin natin itong buong pahayag. Itong Revelations 3 verses 1 to 25. Just bear with me. At dito na rin ako magtatapos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin ninuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain, akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo, nakatabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kapatid, maging tapat ka sa sarili. Kung isa ka sa mga nagpalabas sa Holy Spirit mula sa puso mo, sadya man o hindi, ibig sabihin, maligamgam ka na rin, kapatid. Kung isa ka sa na isang tabi mo na ang banal na Espiritu, yung akala mo nakaangkas lang siya sa Trinidad, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang importansyang binibigay natin kadalasan sa Ama at sa Anak lamang. At angkas lang ang banal na Espiritu. Hindi. Diyos po yan. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kung isa ka sa mga anak ng Diyos na hindi lubusang ginagamit ang partidang ipinagkaloob, ang partidang isinugo ng Panginoong Hesus, ang partidang isinugo ng Ama sa pangalan ni Hesus, isa ka ba ron? Kapatid, kung ngayon mo lang nalaman na ang banal na Espiritu ay katuparan ng pangako ng Ama nang sinabi niyang, I will never leave you nor forsake you. Makiisa ka sa akin sa panalangin ito. Paalala lang, itong mensahe nito ay hindi lamang para sa inyo or para sa iyo. Una pong tumima sa akin ito. Una po itong what do you call it? Una po itong nagsabi sa akin na ito ang kondisyon ng puso mo. Ito ang kondisyon
ng puso mo, meron ka pang kwarto dyan na hindi mo palubusang isinuko sa Diyos. Honestly, meron po eh. Sinungaling po ako kapag sinabi ko sa inyong suko na po ang buong puso ko. Sinungaling po ako pag ano. Marami po pong kailangang baguhin sa akin. At patuloy po akong hinuhubog ng Diyos. At patuloy pong kumikilos ang banal na spirito sa buhay ko. Sinisikap ko po na magpaturo. Sinisikap ko pong magpakumbaba. Sinisikap ko po na isuko ang lahat ng aspeto ng buhay ko para maturuan po ako ng banal na spirito. Kaya kung ikaw rin ay katulad ko na naging maligamgam, nagtangi ng kwarto or ng mga kwarto, mga lugar sa puso ko na ayoko, hindi ko maisuko dahil nahihiya ako sa Diyos. Hindi ko maisuko dahil hindi ko alam kung bakit hindi ko maisuko. Kung katulad mo rin ako na meron pang mga areas sa buhay na dapat baguhin at patuloy pang binabago, sabayan mo po ako sa panalangin. Ama, salamat. Salamat at tunay at totoo ka sa iyong salita na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami tatalikuran. Hindi mo po kami pababayaan. Salamat at isinugo mo ang banal na spirito sa pangalan ni Jesus para manahan sa aming puso at maging tagapagturo at tagapagpaalala ng mga sinalita mo sa amin. Holy Spirit, patawad po. Patawad dahil minaliit ka namin sa aming paningin. Minaliit ka namin sa aming buhay. Patawad dahil namamagitan ka sa amin ng Ama kapag kami nananalangin at hindi namin binibigyan halaga ang role mo bilang Diyos na namamagitan. Lalo na sa panahon na wala na kaming mabigkas na salita dahil sa kinalalagyan namin, nariyan ka. Alam mo kung ano ang alam mo at nakikita mo ano ang saloobin namin. Wala nang salita. At namamagitan ka na para sa amin. Para sa kalooban ng Diyos. Salamat, Holy Spirit, bagamat kami hindi tapat, hindi karapat-dapat na napilit kang tapat at totoo. Tulungan mo po kami na marinig ang pagkatok mo sa aming puso. Tulungan mo kami na marinig at masanay ang aming spiritual na tenga sa tinig mo na isang salita mo lang. Alam na namin na ikaw ang nagsasalita. Alam na namin na ikaw ang nangungusap sa amin. Salamat dahil tapat at totoo ka sa iyong salita na iingatan mo kami sa aming paglakad. Bagamat dumaan man kami sa kadiliman, dumaan man kami sa baku-bakong daan, iingatan mo kami at babantayan mo kami. Papasukin ka sana namin, Panginoon, at mailuklok ka sa karapat-dapat mong lugar bilang Panginoon, bilang hari ng mga hari sa aming puso. Puspusin mo po kami ng mga anak mo para higit pa kaming magpagamit para sa kailalaganap ng salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Ama, ako at ang aking mga kapatid na bulag ay patuloy mo pong inaakay sa baku-bakong daan sa paghatid sa matuwid na daan ay nagpapasalamat ng lubusan. Tunay, Ama, na dakila ka, kamangha-mangha ang mga pamamaraan mo. Sa gitna ng problema sa buhay, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kasaganahan, at sa gitna ng kaligayahan, nariyan ka, maaasahan ka, hindi mo po kami binibitawan. Kami nagkakaisa sa pagpuri at pagsamba sa iyo, aming iisang Diyos.
Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Have a great week ahead of you. Without walls, God bless us all.